Hi everyone! Magandang araw! Lalo na sa mga estudyante ko na nagnanais na makakuha ng impormasyon tungkol sa usaping pangwika. Ito'y dagdag kaalaman lamang patungkol sa kasalukuyan o bagong ortografiya upang mabigyan ng patnubay ang mga estudyante or maging ang mga guro at sino mang nagnanais sumulat sa wikang Filipino. Unang-una, hindi dapat natin salungatin ang anumang mga pagbabago patungkol sa wika, lalo na sa mga respelling o pagbabaybay sa pagsulat ng mga sulatin. Dapat nating maunawaan na nagbabago ang panahon at kasabay ng pagbabago ay nagbabago rin ang ating wika. Gusto kong ibahagi sa inyo ang mga natutuhan ko rin tungkol dito. Unahin po natin ang tinatawag na graphema. Ano nga ba ang graphema? Sinasabi dito na pangunahing tungkulin ng ortografiya ang paglalapat ng graphema sa pahayag na pasulat at bigkas. Tinatawag na graphema ang isang set o pangkat ng mga bahagi sa isang sistema ng pagsulat. Napaka-importante po na alam po natin kung paano ang mga tuntunin sa pagsulat. Ang mga grafema sa praktika ng ortografiyang Filipino ay binubuo ng tinatawag na mga titik at mga di-titik. Okay, unahin po natin ang titik. Ang titik o letra ay sagisag sa isang tunog sa pagsasalita. Binubuo ito ng mga patinig o bokablo or ang mga vowels sa English at ng mga katinig o konsonante or consonant sa English. Ang serye ng mga titik o letra ay tinatawag na alpabeto. Series of mga letra or mga letters. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik at kumakatawan ang bawat isa sa isang tunog. Binibigkas o binabasa ang mga titik sa tunog Ingles maliban sa enye. Sundan po natin dito, ito po yung ating alpabeto, ang bagong alpabetong Filipino. Kaya sabi nga kanina, binabasa natin ito sa kung ano yung pagbasa sa Ingles, no? A, B, C, D hanggang letter Z at sinasabing maliban sa enye. Okay. Sa ganitong pagkakataon po, pansamantala po nating hindi itutuloy ang karugtong ng ating pagtatalakay. Ito ay dudugtungan po natin sa mga susunod na araw at hanggang dito lang po. At sa susunod po ay pag-uusapan natin kung ano po yung mga di-titik na binabanggit po dito sa graphema. So hanggang dito na lang po muna at maraming salamat po sa inyong panonood.